Nag-public apology si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go kaugnay sa nag-viral na umano'y pamamahiya niya sa isang pulis na lumabag sa batas trapiko. Para sa update, nasa linya si Carrie Cater. Carrie, paano yung naging paghingi ng public apology ni Go? At may tugon na ba dito ang National Police Commission? Yes, Cheryl, tama ka. Humingi na nga ng paumanhin si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go. Yan ay sinagawa niyang press conference kanina kasama si mismong National Police Commission Commissioner Attorney Rafael Calinisan. Ang una niyang sinabi, humingi muna siya ng pangunawa at paumanhin kay mismong Police Captain Eric Felipe na siyang pinahiya raw matapos ito niyang sitahin at sikitan sa illegal parking sa isang viral video nito kamakailan. Sabi ni Go, ang trabaho naman daw kasi niya ay talagang asikasuhin at manita daw sa kalsada, lalo na kapag may mga hindi sumusunod. Pero wala raw sa intensyon niya na magkaroon ng hindi maayos sa pakikitungo. Ang sabi pa nga niya ay hindi raw dapat siya nagpapadala sa emosyon at hindi niya pinaghahalo ang personal matters sa trabaho. Kaya naman humihingi siya ng pangunawa kay Captain Felipe at hindi lang yan, kundi na rin daw sa buong police force at NAPOLCOM. Wala rin daw sa intensyon kasi niya na siraan o masira yung reputasyon ng mga pulis. Gayun din sa mismong Metropolitan Development Authority o MMDA dahil baka raw nasira pa yung image ng MMDA. Wala rin daw yan sa intensyon niya. Kaya naman humingi siya ng paumanhin sa ahensya. Siniguro rin niya na hindi rin daw ito makakasira sa relasyon ng MMDA, NAPOLCOM at buong PNP. Para nga raw sa kanya, lesson learned na ito. Ang sabi naman dyan ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, inamin niya na maraming ang emosyon ang lumabas na hindi raw nila inaasahan mula kay Go. Hindi lang daw si Captain Felipe yung nasaktan, kundi yung buong pulisa. Kaya naman nagpapasalamat daw siya na sa wakas ay humingi na ng paumanhin si Go at sabi nga niya wala raw personalan at apology accepted naman. Samantala, bukod dyan sa issue ng paghingi ng paumanhin, kinlaro din ni Go na yung vlogger na si Dada Cook kung saan pinost, kung sino yung nag-post ng viral video nga nung paninikit at paninita ni Go, hindi raw konektado sa kanya at sa mismong MMDA. Hindi rin daw niya kinukonsinte yung ganong bagay na ginagawa niya. Yan yung sinasabi niya at wala rin daw monetary involvement o wala raw siyang nakukuhang bayad dun sa pagpo-post nga ng mga ganong video. Pero ang sabi ng NAPOLCOM dyan, sabi ni Calinisan, parang hindi sa kumbinsido na hindi konektado si Go dahil siya rin naman daw yung nakikinabang kapag binavlog ang mismong operations nila sa kalsada nga. At sabi pa nga niya ay sa isang social media platform, si Go rin yung mismong nagpo-post. Kaya pakiusap niya kung pwede, tanggalin na lang daw yung video na gano'n. Hindi lang para sa kapulisan, kundi para na rin sa buong publiko. At ang isa pang sinabi ni Calinisan kay Go ay ang law enforcement naman daw ay hindi papugian at ang importante, gawin lang nila yung trabaho nila bilang mga opisyal ng gobyerno at hindi bilang mga vlogger o social media personality. Ang sabi naman ni Go o ng MMDA SOGSF head nga dyan ay kung sakali titignan niya daw kung anong dapat gawin kasi tinanong din natin siya kung itutuloy pa ba niya yung pag-vlog ng mga operation nila. At ang sabi nga niya kung ano raw yung tama, yun ang gagawin niya. Cheryl. Magsasampa pa rin ba ng kaso yung pulis na pinahiya ni Go? Sa parte ng NAPOLCOM, ang sabi nila hindi na sila magsasampa ng kaso dahil ang desisyon daw ay na kay Police Captain Eric Felipe na. Although meron niyang sinasabi na mukhang itutuloy raw po ni Felipe yung cyber libel case, gayon din yung paglabag sa data privacy. At sabi pa nga ng NAPOLCOM ay karapatan naman ito ni Felipe. At yan din ang naging reaksyon ni Go. Kung sakali raw tumuloy, sasagot na lang daw siya sa tamang paraan. At tinanong din natin siya kung paano naman, kung posibleng masuspinde o maapektuhan ng kanyang trabaho. Pero tumanggi muna siyang sumagot tungkol dyan.
Basta ang sabi lang niya ay naway maging daan din daw ito para mas mapabuti at ma-improve pa niya ang trabaho niya sa MMDA. Cheryl. May umiikot na aligasyon na may kaso raw ng sexual harassment laban kay Go. May sagot ba siya dito? Mhm. Bigyan ko lang din muna ng context yung tungkol dyan. Meron din kasing ibinahagi si Senator J.B. Ejercito na parang meron daw sexual harassment case laban kay Go noon pang 2023. Isinampa raw ito ng isang lady officer ng MMDA na naging sanhi ng pag-resign ni Go noong nabanggit na taon. At kaya question ni Ejercito kung bakit hinire o kinuha pa ulit si Go sa MMDA. Ang unang sinabi ng MMDA dyan ay wala naman daw formal na kasong nakahain laban kay Go nang pinayagan siyang bumalik sa ahensya. Kaya naman nung tinanong din natin sa ulit kanina tungkol dito, ang binigyang diin lang niya ay wala naman daw formal complaint na na-file sa kanya and that alone speaks for itself. Yan ang sinabi niya. Wala rin daw siyang inareglo. Yun muna sa ngayon, balik sa'yo, Stephen. Maraming salamat, Carrie Cator.